Magandang gabi po, Tito Ike. Ako nga po pala si Junjun, taga Cebu. At itong kwento kong ikukwento ko sa inyo ngayon, Tito Ike, totoo po to. Nangyari po mismo sa amin, sa maliit naming baryo sa Bukirin, banda sa Konsolasyon. Tungkol to sa kapitbahay naming dalagang si Karina. Maganda siya, tahimik, pero may mga gabi po talaga na parang may kakaibang nangyayari sa kanya. Akala namin dati guni-guni lang, pero nang makita ko na mismo, Tito Ike, doon na ako natakot. Doon po ako lumaki, Tito Ike. Maliit lang yung baryo namin. Puro bukirin, mangga, at isang malaking balete sa gitna ng kalsada. Sabi ng mga matatanda, may nakatira raw doon, engkanto. Pero syempre, bata pa ako noon, hindi ako naniniwala. Hanggang sa nakilala ko si Karina. Maganda si Karina, Tito Ike. Maputi, mahinhin, at laging nakapalda hanggang sakong. Kapag dumadaan sa amin, parang may dalang bango ng sampagita. Pero may isang ugali siyang kakaiba. Tuwing dapit hapon, palagi siyang pumupunta sa ilalim ng balete, mag-isa. May dala siyang puting bulaklak, tapos ilalagay lang niya ron, parang nag-aalay. Isang araw, Tito Ike, sinundan ko siya. Mga bandang 6:00 ng gabi yun, papalubog na ang araw. Tahimik sa paligid, taning mga palaka at kuliglig lang ang maririnig. Nakita kong naglalakad siya papunta sa balete. May dala ulit na puting bulaklak. Tapos, huminto siya sa harap ng puno. Nagsalita, pero hindi ko maintindihan, Tito Ike. Parang ibang wika, mahinahon pero malamig sa pandinig. Tito Ike, doon ko po unang naramdaman yung kilabot. Kasi biglang tumigil yung hangin, pati yung mga kuliglig, na tahimik. At doon ko nakita, may umikot na asul na liwanag sa paligid niya. Parang usok, pero maliwanag. At sa loob ng usok na yon, Tito Ike, may anyong lalaki. Matangkad, maputi, walang anino. Nakatingin lang kay Karina habang ito'y nakangiti. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, takot o pagkamangha, pero nang tinangka kong lumapit, Tito Ike, biglang lumamig yung paligid. Parang may humawak sa balikat ko. Malamig, parang yelo. Napasigaw ako ng mahina, pero nang lingunin ko, wala. At pagtingin ko ulit sa may balete, wala na rin si Karina. Kinaumagahan, nakita ko si Karina sa labas ng bahay nila. Nakaupo lang siya, nakatingin sa puno ng balete. Maputla, pero may kakaibang kislap sa mata. Tinawag siya ng nanay niya. "Karina, anak, pumasok ka na, mainit." Pero Tito Ike, hindi siya gumalaw. Parang wala sa sarili. Sabi ng nanay ko, baka raw may sakit. Pero para sa akin, Tito Ike, hindi yun sakit. Parang may nagbago sa kanya simula nung gabing yun. Simula nung araw na yon, bihira na lumabas si Karina. Kapag gabi, nakikita ko siyang nakaupo lang sa bintana, nakaputing duster, at parang may kausap. Akala ko, nanay niya, pero isang beses, Tito Ike, narinig ko. Mahinang boses, pero hindi kanya. Boses lalaki. "Hindi mo ako iiwan, Karina. May anak tayong darating." Tito Ike, nanindig po talaga ang balahibo ko. Kasi wala namang ibang tao sa loob ng bahay nila ng gabing yon. Makalipas ang ilang araw, biglang bumagyo. Wala kaming kuryente buong gabi. Pero sa gitna ng lakas ng ulan, narinig kong sumisigaw si Karina. "Umalis ka na! Ayoko na!" Sinilip ko sa bintana, Tito Ike. At sa labas ng bahay nila, sa gitna ng ulan, may nakatayo. Isang lalaki. Maputi, walang anino, at nakatingin lang sa kanya. At mula noon, Tito Ike, hindi na muling naging normal si Karina. Tito Ike, pagkalipas ng ilang linggo, biglang tumahimik ang bahay ni Karina.
Wala na yung dating sigawan, wala na rin yung mga gabi na may makikita akong anino sa labas. Pero may napansin akong kakaiba. Parang mas madalas siyang magkulong. At kapag lumalabas, laging may hawak na panyo sa tiyan niya. Para bang may itinatago. Umagang-umaga, Tito Ike, nagulat kami sa sigawan ng nanay ni Karina. Diyos ko, Karina, paanong nangyari to? Lahat ng kapitbahay lumabas. Nandun ako, Tito Ike. Nakatayo lang si Karina sa harap ng bahay, umiiyak. Hawak niya yung tiyan niya, tapos sabi ng nanay niya, buntis daw. Pero alam ng buong baryo, wala siyang kasintahan. Wala kaming nakikitang lalaki na dumadalaw sa kanya. Sabi ng mga tsismosa, baka raw may lihim na nobyo. Pero sabi ng midwife, 2 buwan na raw ang dinadala niya. 2 buwan, Tito Ike, pero ang huling gabing nakita ko siyang lumabas sa balete, eksaktong 2 buwan na ang nakalipas. Isang gabi, pinuntahan ko si Karina. Nahabag kasi ako, Tito Ike, wala nang lumalapit sa kanya, pati mga kapitbahay, iniiwasan na. Kumakatok ako sa bintana niya, mahina lang. Karina, ako to, si Junjun. Tumahimik muna, tapos dahan-dahang bumukas yung kortina. Maputla siya, pero nakangiti. Junjun, sabi niya, alam mo bang may bumibisita pa rin sa akin gabi-gabi? Sabi ko, sino? Yung lalaki sa balete, sa panaginip daw. Sabi niya, anak namin to. Tito Ike, doon ko na hindi alam kung ano ang sasabihin ko. Ang lamig ng boses niya, parang hindi siya yung Karina na kilala ko noon. Simula noon, binabantayan ko yung puno ng balete gabi-gabi. Gusto kong malaman kung totoo bang bumabalik yung nilalang na yon. At nung 3 gabi ng pagbabantay ko, Tito Ike, may nakita akong liwanag na parang usok ulit. Pero hindi gaya dati, mas malaki, mas maliwanag. Tapos may boses. Huwag kang matakot. Anak ko rin siya. Lumingon ako pero wala akong makita. Pag uwi ko, Tito Ike, narinig ko si Karina mula sa bahay nila umiiyak. Tama na, ayoko makita ka. At biglang sumigaw ang nanay niya. Diyos ko, Karina! Kinaumagahan, dumating si Mang Ruben, yung albularyong matagal nang hindi nagpapakita. Siya raw ang tinawag ng nanay ni Karina. Pinasok siya sa bahay at mula sa labas, naririnig ko ang mga dasal. Huwag mong pilitin ang nilalang na hindi para sa mundo ng tao, sabi ni Mang Ruben. Sabi niya, hindi tao ang ama ng bata. Engkanto raw, isa sa mga tagapangalaga ng balete. At kung hindi daw sila mag-aalay, kukunin ng engkanto ang sanggol kapag isinilang. Tito Ike, doon ko lang talaga naramdaman yung malamig na hangin kahit tanghaling tapat. Parang may nakikinig sa amin. Gabi bago umalis si Mang Ruben, narinig kong bumuhos ang ulan. Tumakbo ako sa bintana, Tito Ike, kasi may ilaw sa labas ng bahay ni Karina. Asul na liwanag na parang apoy. Doon ko nakita siya, si Karina. Nakatayo sa gitna ng ulan. Nakatingala sa langit, may hawak na bulaklak at nakangiti. Lumapit ako pero bago pa ako makalapit, bigla siyang sumigaw. Huwag kang lalapit ni Junjun. Aalis na siya, pero babalik siya para sa anak namin. Napaatras ako, Tito Ike. Hindi ko alam kung anong mas matindi. Yung akot o yung awa sa kanya. Kinaumagahan, parang walang nangyari. Nakita ko si Karina sa labas, nakaupo lang, nakangiti. Pero sa tabi niya, may basang bulaklak. Karina, kumusta ka na? Tanong ko. Ngumiti lang siya. Sabi niya, babalik siya pagkabilugan ng buwan. Kukunin daw namin ang anak namin. Tito Ike, doon ko na hindi nakayanan. Umuwi ako at sinabi sa nanay ko lahat ng nakita ko. Sabi ni nanay, anak, huwag kang lalapit sa kanya.
may sumpa na yan. Pero kahit anong iwas ko, Tito Ike, tuwing gabi, naririnig ko pa rin yung boses ng lalaki. Junjun, huwag kang mangialam. Tito Ike, pagkatapos nung gabing nakita ko si Karina sa ulan, tuluyan nang nagbago ang paligid namin. Parang may kakaibang presensya sa baryo. Malamig kahit tanhaling tapat, at yung mga hayop namin ayaw nang lumapit sa puno ng balete. At sa bawat gabi, Tito Ike, may mga bulong kaming naririnig mula sa ilalim ng punong yon. Hindi namin maintindihan, pero ang sabi ng mga matatanda, may milalang daw na galit kasi gustong kunin ng anak niya. Kinaumagahan, nagpunta sa bahay namin yung nanay ni Karina. Halos wala sa sarili, nanginginig. Junjun, tulungan mo kami. Tawagin mo si Mang Ruben. May sumpa ang anak ko. Tumakbo ako, Tito Ik, papunta sa kabilang baryo. Si Mang Ruben lang daw ang may alam sa ganitong klaseng kaso. Mga nilalang lang lupa, mga engkanto sa puno. Pagdating namin, dinala niya yung bote ng langis, rosaryo at isang maliit na kahon ng asin. Sabi niya, matindi to, Junjun. Hindi lang basta engkanto. Isa to sa mga tagapangalaga ng daan. Hindi ko maintindihan, Tito Ik, pero sa tono ng boses niya, alam kong delikado na. Gabi, 9:00. Nakaupo si Karina sa gitna ng kwarto, nakapikit at umiiyak. Si Mang Ruben hawak ang bote ng langis. Sa ngalan ng may kapal, alisin mo ang hindi taong pumipinsala sa babaeng to. Tapos, nilagyan nyo ng langis yung noo ni Karina. Pero Tito Ike, bigla siyang napasigaw. Hindi nyo ako mapapaalis. Nag-iba ang boses. Malalim, parang lalaki. Lahat kami napaatras. Si Mang Ruben lang ang nanatiling nakatayo, hawak yung krus, at sumisigaw ng dasal. Lumayas ka, espiritong masama, hindi ka kabilang sa mundong ito. Pero sa bawat dasal niya, Tito Ike, lalong lumakas ang hangin at lahat ng kandila sa bahay sabay-sabay na namatay. Pagkatapos ng ilang minuto, tahimik na ulit. Si Karina, nakahandusay sa sahig. Nilapitan amin at dahan-dahan siyang dumilat. Nasaan siya? Tanong niya, mahina. Sabi ni Mang Ruben, umalis na, pero babalik siya kapag malapit ka ng mga anak. Hindi siya masamang nilalang. Mahal niya ako. Tito Ike, doon ko talaga naramdaman yung kakaiba sa kanya. Parang hindi na siya takot. Parang may tiwala siya sa engkanto. Pero alam kong hindi pag-ibig yun, kundi pagkontrol.